Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1611. Paano ito posible? Hindi ito maiimbak pabalik sa martial ring. Nahiya si Harry. Mukhang kapag ang ilaw ay lilito mula sa bola ng bato, hindi namin maiimbak ito sa martial singsing. Panipi. Si Jackie, sa kabilang banda, ay ngumiti din ng mapait. Mukhang maaari lamang nating dalhin ito sa paligid. Matapos siyang magsalita, lumipad sila habang nagdadala ng isang bola ng bato bawat isa. Jackie, ano ang tungkol sa mga tao mula sa pamilyang Canmore? Walang ideya si Nash kung dapat niyang pahintulutan ang mga tao mula sa pamilyang Canmore na pumasok. Marami sa mga masters mula sa puting pamilya ay nasa labas at nasa kalangitan sila na nag-aalaga sa order. Malinaw, ang mga miyembro ng iba pang mga puwersa ay hindi pinapayagan ng walang pahintulot mula kay Nash at Jackie. Sa itaas nito, ang ilan sa mga puwersa ay nagdala ng maraming mga tao na kasama nila. Hindi lamang nila dinala ang mga nasa totoong antas ng Diyos kundi pati na rin sa antas ng demigod. Inisip ito ni Jackie at sinabing, huwag kailanman, makikita tayo bilang mga kuripot na tao kung hindi natin papayagan ang alinman sa mga ito na pumasok. Tiningnan niya ang mga kalalakihan mula sa puting pamilya na narito upang gawin ang ulat bago sabihin, paano ito? Ipahayag na ang mga puwersang iyon na nagpunta sa Black Windy Island kasama namin ay binigyan ng 20 pax quota kung narito sila para sa isang pagbisita habang gumawa kami ng isang pangako dati. Ang iba ay maaaring manatili sa labas o magpahinga sa walang laman na lupain sa paan ng bundok. Tulad ng para sa mga hindi sumunod sa amin sa Black Windy Island, tulad ng pamilyang Canmore, bibigyan lamang sila ng 3 kota kung nais nilang bisitahin kami. Tulad ng para sa pamilya ng Hemperley, 20 sa kanilang mga tao ang pinapayagan dahil sila ay itinuturing na aming alyansa. Panipi. Sige, young master. Ang mga kabataang iyon ay tumingin sa isa't isa bago lumipad. Tumango rin si Nash sa kasiyahan matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Ang paraan ng paghawak ni Jackie na ito ay napakahusay. Hindi lamang nila maiiwasan ang pagkakasala sa mga puwersa na hindi sumunod sa kanila sa Black Windy Island, ngunit ang mga taong iyon ay binigyan din ng mga kota upang makapasok at tingnan ang sitwasyon. Tulad ng para sa mga puwersa na sumunod sa kanila sa Black Windy Island, 20 tao mula sa bawat pamilya ang pinapayagan na pumasok. Ito ay magbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng kahusayan at ang mga taong iyon ay malugod dahil dito. Young Master Jackie, ano ang tungkol sa kataas-taasang sekta ng kaliwanagan at ang sekta na lumilipad na agila? 3 lamang sa kanilang mga tao ang pinapayagan na pumasok kung narito sila. Tulad ng para sa sekta ng Cloud Sky, hindi ko akalain na sila ay darating. Hindi nagtagal ay naalala ni Tito. Lumakad siya at pinaalalahanan si Jackie. Nahiya si Jackie. Halos nakalimutan ko sila. Ang mga tao mula sa sekta ng Cloud Sky ay hindi maglakas loob na darating dahil maituturing silang pagpapakamatay kung darating sila. Tulad ng para sa Supreme Clarity Sect at ang Flying Eagle Sect, mayroon silang isang bato na bola bawat isa. Naghihintay din kami para sa kanilang mga bola ng bato dahil mas mahusay na pag-aralan ang 7 bola ng bato. Malinaw na hindi angkop kung bibigyan din sila ng 3 kapasidad ng PAX at natatakot ako na hindi sila maligaya tungkol dito. Panipi. Sa palagay ko maaari nating bigyan sila ng kapasidad ng 20 tao bawat isa. Ano sa palagay mo? Agad na inirerekomenda ni Tito. Tumango si Jackie. Sige, housekeeper Tito, mangyaring tulungan ako sa pag-abiso sa kanila. Hindi magandang ideya na huwag pretuhin ang 2 sinaunang angka na katulad ng iba. Panipi. Haha, young Master Jackie, magalang ka rin. Kami ay isang pamilya, walang nakakaabala. Tumawa si Tito habang siya ay lumipad papunta sa pasukan ng bundok. Hindi pa niya naisip na ang iligal na anak ng puting pamilya na siya at ang kanyang apo na si Beth, ay naghanap ay lalago ng labi sa isang maikling panahon. Ngayon, kahit na ang mga miyembro ng iba pang mga sinaunang angkan ay kailangang bigyang pansin ang ekspresyon ng mukha ni Jackie nang magsalita sila. Ang mga kabataan sa lalong madaling panahon ay lumipad at tumingin sa master ng pamilyang Canmore. Master Zachary, binigyan ng aming batang master ang kanyang order. Ang iyong mga tao ay hindi sumunod sa amin sa Black Windy Island o walang kasunduan sa aming batang master upang hindi ka maaaring isaalang-alang bilang isang friendly alyansa. Ang iyong mga tao ay bumaba sa bundok o magpahinga sa plaza doon. Gayunpaman, dahil narito ka upang bisitahin kami, papayagan namin ang 3 tao na pumasok at tumingin. Panipi. Ang ika-4 na nakatatanda, na nakatayo doon upang mapanatili ang order, ay nagsabi din ng isang ngiti. Tama iyon.
Dahil narito ka lamang para sa isang pagbisita, hindi na kailangan ng maraming tao na pumasok. Masarap na ang tatlo sa iyo ay pinapayagan na pumasok. Talakayin sa inyong sarili at tingnan kung alin ang tatlo. Panipi. Kabanata 16:12. Matapos marinig ito, ang mga miyembro ng pamilyang Canmore ay napahiya habang ang kanilang mga puso ay napuno ng panghihinayang. Kung pinili nilang makipagkaibigan sa puting pamilya at sinundan sila sa Black Windy Island, makarating sila sa magagandang libro ng White Family. Pagkatapos ay hindi sila magagamot ng iba. Gayunpaman, ang puting pamilya ay sapat na mapagkawang gawa upang payagan ang tatlo sa mga miyembro ng kanilang pamilya na pumasok at obserbahan. Wala silang magagawa kahit na hindi binigyan sila ng puting pamilya at hilingin sa kanila na umalis. Pagkatapos ng lahat, alam nila ang tungkol sa malakas na kapangyarihan ng labanan na may kakayahang puksain ng apat na pamilya. Ang pinakamahalagang punto ay ang puting pamilya ay hindi nagdusa ng malaking pagkalugi sa labanan na iyon. Salamat, salamat. Kami ay nasiyahan na ang tatlo sa aming mga tao ay pinapayagan na pumasok. Panipi. Ang pahiwatig ng isang ngiti sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa mukha ni Master Zachary. Naisip niya ito at sinabing, paano ito? Papasok ako kasama ang unang nakatatanda at pangalawang nakatatanda. Ang iba ay maaari lamang maghintay sa walang laman na lupain sa ilalim ng bundok. Panipi. Oo, master ng pamilya. Agad na pinangunahan ng iba ang kanilang mga tao at lumipad palayo. Alam nila na ang kanilang pamilya ay mayroon lamang tatlong mga Panginoon sa yugto ng rurok ng tunay na antas ng Diyos kaya pinakamahusay na kung ang tatlo sa kanila ay magkasama. Habang naghahanda ang mga miyembro ng pamilyang Canmore na pumasok sa puting pamilya, ang isang malaking grupo ng mga miyembro ng pamilya ng Cabello ay sumugod din. Nang makita ni Alejandro na ang mga miyembro ng pamilyang Canmore ay bumaba upang magpahinga at tatlo lamang ang handa na pumasok. Sumimangot din si Alejandro dahil mukhang tatlo lamang ang pinapayagan na pumasok. Sa sandaling ito, lumipad din si Tito at ipinagbigay alam sa ika-4 na nakatatanda ng sitwasyon na sinabi ni Jackie dati ng pribado bago lumipad. Pagbati, Master Cabello, matagal na. Haha. Tumawa ang ika-4 na nakatatanda habang siya ay gestured magalang sa ibang partido gamit ang kanyang mga kamay. Nangyari kaming nakakita ng isang kakatwang epekto na lumilitaw sa kalangitan dito kaya napunta kami upang tumingin. Nais naming tanungin ang batang Master Jackie kung may nakita silang isang bagay. Si Alejandro ay gestured din ng magalang sa kanyang mga kamay. Tanong niya ulit, nagtataka ako kung ang mga miyembro ng pamilyang Cabello ay binigyan din ng tatlong kapasidad ng Pax na pumasok at tingnan. Haha, Master Cabello, ang sitwasyon ay naiiba para sa iyong pamilyang Cabello dahil ang iyong pamilya ay isang friendly na alyansa sa atin at gumawa ka ng isang kasunduan sa amin dati. Sinabi ng aming batang master na ang 20 kapasidad ng Pax ay pinapayagan para sa mga puwersa tulad ng iyong pamilya upang makapasok ka upang tumingin o pag-aralan ang mga item. Ang ika-4 na nakatatanda ay nagsimulang tumawa at sinabi kay Alejandro. Haha, sige, 20 Pax. 20 Pax ay marami na. Nagsimulang tumawa si Kevin ng malakas matapos niyang marinig ito. Mukhang ang paghiram ng sinaunang Tom kay Jackie dati ay isang matalinong pagpipilian. Bukod doon, tinulungan din niya sila ng malaki sa labanan. Alam ng mga miyembro ng puting pamilya kung paano mabayaran ang kabaitan ng isang tao ng may pasasalamat. Ito ay mahusay. Nangangahulugan ba ito na pinapayagan tayong pumasok din? Si Daniela, Helena, at ang iba pa ay ngumiti din ng maligaya. Kung binigyan lamang sila ng tatlong mga kota tulad ng pamilyang Canmore, hindi sila bibigyan ng pagkakataon na pumasok kasama ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Gayunpaman, binigyan sila ng 20 kota ng Pax. Ito ay sapat na para sa kanila, ang 3 gintong bulaklak, ang iba pang mga matatanda, at ang kanilang ama na magkasama. Si Jackie ay isang magandang binata. Kabanata 16:13. Si Alejandro ay may isang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha dahil agad niyang naramdaman na siya ay isang buong antas na mas mahusay kaysa sa Cherries. Agad siyang nagsimulang pumili ng mga tao upang sumama sa kanya. Matapos niyang gawin ang kanyang pinili, hiniling niya sa iba na magpahinga sa walang laman na puwang sa ilalim ng bundok. Ang mga miyembro ng pamilyang Canmore ay lubos na naiinggit nang makita nila na ang pamilyang Cabello ay may isang kota ng 20 Pax. Dumating din ang mga miyembro ng pamilyang Hemperly. Natutuwa din sila nang malaman nila na 20 sa kanilang mga tao ang pinapayagan na pumasok. Parami ng parami ang dumating. Ang pangalawa o pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya na sumunod sa pamilyang Hunt sa maliwanag na Snow Mountain ay pinagsisihan ang kanilang desisyon nang malaman nila na binigyan lamang sila ng 3 kapasidad ng Pax.
Tulad ng para sa mga puwersang iyon na sumunod sa puting pamilya sa Black Windy Island, agad nilang nadama na nasa mas mataas na posisyon kaysa sa iba pang mga puwersa nang malaman nila na mayroon silang 20 kapasidad ng PAX. Sa sandaling ito, maraming mga tao ang nakatayo sa isang tuktok ng bundok na malayo at tinitingnan ang sitwasyon sa puting tirahan. Ito ay walang iba kundi ang mga tao mula sa sekta ng Cloud Sky. Mayroong 5 mga sinag ng ilaw ngayon. Mukhang ang mga ilaw na ito ay nagmula sa mga bola ng bato. Gayunpaman, hindi ko nakikita ang sino mang lumilipad patungo sa mga beam ng ilaw. Nangangahulugan ito na ang mga beam ng ilaw na ito ay hindi may kakayahang tulungan ang isang tao na masira sa panghuli antas ng Diyos. Dahan daw ang nahulaan si Joel pagkatapos mag-obserba ng ilang oras. Si Lily, na nasa tabi ni Joel, ay nagsabi, may isang bola ng bato para sa bawat mapanganib na lugar. Mukhang magkakaroon ng 7 beam ng ilaw sa huli. Mukhang ang mga tao mula sa Supreme Clarity Sect at Flying Eagle Sect ay hindi pa narito ngunit sa palagay ko darating sila sa lalong madaling panahon. Panipi. Sa kasamaang palad, nabigo kaming mag-agaw ng alinman sa mga bola ng bato. Kung hindi, papayagan tayong pumunta at ang mga miyembro ng White Family ay nais nating ilabas ang bato na bola upang maaari tayong mag-aral ng magkasama. Si Joel ay kinurot ang kanyang mga kamay sa mga kamao at sinabi sa isang masamang kalagayan. Ito ay lahat dahil sa mga tao mula sa sekta ng banal na hari. Ang mga ito ay kasuklam-suklam habang lihim silang nagpunta sa 3 sa mga mapanganib na lugar bago ang lahat at nakakuha ng 3 bola ng bato. Kung nagpunta sila sa isang hindi gaanong mapanganib na lugar at iniwan ang isa para sa amin, hindi kami magiging sa isang passive na posisyon ngayon. Hindi kami mawawala sa mga pagpipilian at maaari lamang tumingin mula sa malayo habang ang iba ay nag-aaral ng mga item sa loob. Panipi. Tama iyon. Ito ay magiging mahirap kung ang mga tao sa loob ng pambihirang tagumpay sa panghuli na antas ng Diyos pagkatapos nilang matagumpay na natapos ang kanilang pananaliksik. Wala kaming mga paraan upang magmadali ngayon dahil marami sa mga puwersa ang sumunod sa mga salita ni Jackie. Kung sinaliksik nila ang mga bola ng bato ng magkasama sa sandaling ito, ang mga puwersa na nagmamay-ari ng bola ng bato ay tiyak na tatayo sa parehong harapan. Kung maglakas loob tayong magmadali ngayon, tiyak na magtutulungan sila upang patayin tayo. Isang matandang lalaki mula sa sekta ng Cloud Sky ang nagsabi na may walang magawa na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kakahuyan sa tuktok ng iba pang bundok, ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal ay dumating din habang inaabangan nila ang malayo mula sa malayo. Hall Master, mukhang mayroon ng 5 bola ng bato. Kung iyon ang kaso, magkakaroon ng 2 iba pang mga bola at 7 beam ng ilaw ang lilito. Tumingin si Elder Mosley at sinabi pagkatapos niyang isipin ito. Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang magtagal sa iba pang mga puwersa at tingnan kung maaari nating malaman ang anumang balita? Maghihintay tayo rito at tingnan kung paano ito napupunta. Ang iba ay nasa labas at hindi rin nila alam kung ano ang sitwasyon sa loob din. Manatili tayo rito at tingnan kung paano ito pupunta. Naisip ito ni Matthew at sa wakas ay nagpa siya. Sa sandaling ito, isang pangkat ng mga tao ang makikita na lumilipad patungo sa puting tirahan mula sa malayo. Narito ang mga miyembro ng Supreme Clarity Sect. Ang ilang mga tao ay nag-exclaim matapos silang tumingin ng mas malapit. Kabanata 16:14. Agad na tinanong ng mga miyembro ng Supreme Clarity Sect ang tungkol sa sitwasyon sa loob pagkatapos nilang makarating. Gayunpaman, malinaw naman na hindi sila makakakuha ng anumang balita mula sa ika-4 na nakatatanda. Sa huli, ang mga miyembro ng Supreme Clarity Sect ay nakakita rin ng isang lugar upang magpahinga. Tulad ng para sa kanilang sekta master, siya at 19 na iba pang mga masters na may mataas na pakikipaglaban sa katapangan ay lumalakad ng marahan patungo sa isang bulwagan sa harap nila. Ano ang sitwasyon ngayon? Ang sekta master ng kataas-taasang sekta ay agad na nagtanong pagkatapos niyang tingnan kung ano ang nangyayari at ang kanyang mga mata ay napuno ng inaasahan. Haha, ilang oras na kaming tinitingnan ngunit wala kaming napagtanto. Hinawakan namin ang mga beam na ito ng ilaw gamit ang aming mga kamay at sila ay karaniwang mga beam ng ilaw. Hindi natin maiangat ang ating pakikipaglaban sa pamamagitan ng mga beam ng mga ilaw na ito. Tumawa si Harry at sinabi sa Sect Master ng Supreme Clarity Sect na si Oriole. Si Jackie, sa kabilang banda, ay nagsabi, naghihintay kami sa iyo ngayon at nais naming malaman kung may mangyayari pagkatapos na magaan ang lahat ng 7 bato na bola. Bukod sa inyo, hinihintay namin ang mga miyembro ng Flying Eagle Sect. Panipi. Paano lumabas ang ilaw mula sa mga bola ng bato? Hindi nag-atubiling si Oriole at nagtanong ng Mausisa matapos niyang tingnan ang mga bola na ito. Hindi nagtagal ay ipinagbigay alam sa kanila ni Jackie at ang iba pa tungkol sa mga tiyak na hakbang. Ang isang sinag ng ilaw sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa linya ng paningin ng lahat na naruroon.
Mayroong 6 na beam ng ilaw ngayon. Natuklasan mo ba na mayroong ilang bahagyang pagbabago-bago sa mga beam ng mga ilaw na ito at naiiba na sila ngayon? Di nagtagal, may isang tao na natuklasan ang ilang abnormality at agad na sinabi. Oo, kung hindi tayo tumingin ng mabuti, hindi natin malalaman ang pagbabago-bago. Nagtataka ako kung ang mas malaking pagbabago ay mangyayari pagkatapos ng huling ilaw ng bola ng bato. Natuwa rin si Nash, dahil mayroon ng ilang mga reaksyon pagkatapos lumitaw ang sinag ng ilaw mula sa ika-6 na bola ng bato. Lahat ay nagsimulang umasa sa pagdating ng huling bola ng bato. Dumating ang Sect Master ng Flying Eagle Sect kasama ang mga miyembro ng kanilang sinaunang angkan. Tulad ng inaasahan ng lahat, ang tinig ng isang tao mula sa puting pamilya ay maaaring marinig sa pasukan. Di nagtagal, sa ilalim ng inaasahan ng mga mata ng karamihan, dahan-daang lumakad si Griffin kasama ang 19 na masters mula sa kanilang sinaunang angkan. Natuklasan ko na tila may isang bagay na kakaiba tungkol sa mga light beam dito noong nasa pasukan ako ngayon. Tila may ilang pagbabago-bago. Nagawa ba kayong mag-aral ng anuman? Plano kong pumunta sa sekta ng banal na hari upang magsaliksik sa bato ng bato. Gayunpaman, bago dumating ang napagkasunduang oras, nakita ko ang mga beam ng ilaw na lumilitaw sa direksyon ng puting pamilya at mayroon man silang dalawa. Sa makatuwid, sumugod kami. Agad na tinanong ni Griffin ang karamihan ng tao matapos siyang pumasok. Haha, ang napagtanto namin ay ang nakikita mo ngayon. Naghihintay kami para sa iyo na ilabas ang bola ng bato na kabilang sa iyong sekta na lumilipad na agila ngayon. Tumawa si Harry ng taos puso. Paano lumitaw ang ilaw na ito? Magaling talaga kayong mga lalaki. Maraming araw na kaming nag-aaral ngunit nabigo kaming makakuha ng anumang clue. Nagsimulang ngumiti si Griffin. Haha, lahat ito ay salamat sa batang Master White at Young Master Hemperly. Sila ang mga natuklasan na ito. Tumawa si Harry bago sabihin ng detalyado si Griffin. Agad na kinuha ni Griffin ang kanyang bola ng bato at inilagay ito sa tabi ng iba pang mga bola. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang chi at sinimulan ng proactively na iniksyon ang kanyang chi sa bola ng bato na nakuha niya. Sa paglipas ng oras, ang lahat ay lumalakas na kinakabahan. Ang dahilan, may kakaibang nangyari matapos lumitaw ang ika-6 na sinag ng mga ilaw. Wala silang ideya kung ano ang magiging sitwasyon pagkatapos lumitaw ang huling sinag ng ilaw at kung may kakaibang mangyayari. Kabanata 16:15. Sana, magkakaroon ng ilang uri ng pahiwatig na nagbibigay daan sa amin upang direktang masugitan sa panghuli antas ng Diyos. Maging ang sekta master ng kataas-taasang sekta ng kaliwanagan ay hindi makakatulong ngunit kulutin ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Bilang isang mas mahusay na sekta master ng isang sinaunang angkan, palagi siyang naging determinado kahit gaano kalubha ang bagay na ito. Gayunpaman, talagang kinakabahan siya sa oras na ito. Sa wakas, lumitaw ang isa pang sinag ng ilaw at lahat ng 7 beam ng mga ilaw ng iba't ibang kulay ay mukhang napakaganda habang nagmamadali sila sa kalangitan. Mayroong 7 beam. Maraming tao sa labas ng bulwagan ang nakasaksi sa eksena. Ang mga nagpapahinga sa sahig ay agad na tumayo. Bagaman wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng bulwagan, ang kanilang mga puso ay napuno ng alinman sa pag-asa o haka-haka. Mayroong 7 beam ng ilaw. Sa malayong tuktok ng bundok, ang mga miyembro mula sa parehong sekta ng Cloud Sky at Hall of Divine Royal ay nadama ng isang tawag sa kanilang mga puso. Gayunpaman, walang nang-ahas na gumawa ng isang paglipat dahil wala silang ideya kung ano ang sitwasyon sa loob. Mayroong 7 beam ng ilaw at ang pagbabago-bago ay mas malakas. Gayunpaman, parang walang espesyal na nangyayari. Sa malaking bulwagan ng pulong, ang lahat ay nakatitig sa 7 bola ng bato sa harap nila. Ito ay parang natatakot na ang ilang mahalagang item ay ilalabas mula sa mga bola ng bato sa susunod na segundo at may isang tao na kukunin ito kung sila ay ginulo para sa isang split segundo. Ang mga beam ng mga ilaw ay humihiya at sa huli, nagtipon ng magkasama. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, ang unang nakatatanda ng pamilyang Cabello ay nakaramdam ng isang malakas na pagsipsip na humila sa Marshall Singsing na mayroon siya sa kanyang daliri. Ang mga ilaw na ito ay tila interesado sa aking Marshall ring. Tiningnan ni Kevin ang kanyang Marshall Singsing at malinaw niyang naramdaman na lumalakas ang pagsipsip. Labis din siyang kinakabahan sa sandaling iyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Tila walang espesyal sa Marshall Singsing na ito. Bakit naaakit ito sa iyong Marshall Singsing? Sumimangot si Alejandro habang siya ay pantay na nakakagulat. Alisin ang iyong Marshall Singsing ngayon at baka maglakad papunta sa sumisipsip na puwersa. O maaaring may ilang item sa iyong Marshall Singsing na ang mga 7 bola na ito ay naaakit. Bakit hindi mo ilalabas ang lahat ng mga item sa loob ng Marshall ring? Naisip ito ni Jackie bago iminumungkahi ito kay Kevin.
Sige. Si Kevin ay labis na kinakabahan dahil ang hindi alam ay natatakot at wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Agad niyang binago ang kanyang mga saloobin at ipinadala ang lahat ng mga item sa kanyang martial singsing na lumilipad pagkatapos na matapos siyang magsalita. Sa susunod na sandali, ang lahat ng iba pang mga item ay nahulog sa lupa at ang martial singsing ay hindi na hinihigop ng kakaibang kapangyarihan. Tanging ang sinaunang tome ay lumipad at dumiretso sa sinag ng mga ilaw. Ito ang sinaunang tome. Huminga ng malalim si Kevin matapos siyang tumingin. Sa lahat ng ito, palagi niyang nadama na ang sinaunang tome na ito ay may kinalaman sa pagsira sa panghuli na antas ng Diyos dahil naitala nito ang napakaraming mga mataas na antas ng table task, mga remedyo ng tableta, masidhing damo, at iba pa na hindi naririnig. Sa makatuwid, lagi niya itong ginagamot tulad ng isang mahalagang item. Sa huli, natuklasan niya na ang mga pahiwatig upang masira sa panghuli na antas ng Diyos ay walang kinalaman sa sinaunang tome. Sa halip, ito ay ang 7 bola ng bato na natuklasan sa 7 panganib na nauugnay dito. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na ang sinaunang tome ay hindi pa rin isang simpleng item dahil ito ay lubos na konektado sa panghuli antas ng Diyos. Kabanata 16:16. Ito ang sinaunang tome. Si Jackie ay tulad lamang ng pag-abak nang makita niya ang sitwasyon. Nabasa rin niya ang tome, at kahit na ilang araw lamang siyang ginugol, walang espesyal tungkol sa tome bukod sa ilang masiglang damo bukod sa iba pa. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng pagsasaliksik ng 7 bola ng bato na ito para sa isang mahabang panahon, ang mga beam ng ilaw ang 7 bola na ito na pinakawalan ay nagawang maakit ang sinaunang tome na ito. Lahat ay nabigla habang ang sinaunang tome ay nasisipsip. Lumipad ito sa tuktok ng mga beam ng ilaw at nanatiling lumulutang doon. Di nagtagal, ang gintong ilaw ay lumiwanag sa sinaunang tome. Novel drama. Gulp. Ang mga nakapalibot na tao ay naging tahimik, kaya't ang mga tunog ng mga tao na gulpang ay maaaring marinig. Ito ay nakakatakot na tahimik. Nagtataka ang lahat kung may mangyayari sa susunod na segundo. Di nagtagal, nawala ang mga beam ng walang pahiwatig. Ang lahat ng 7 bola ng bato ay muling naibalik ang kanilang normal na estado habang ang sinaunang tome ay nahulog sa lupa. Whoosh! Ang Sect Master ng Flying Eagle Sect ay ang pinakamabilis. Sumugod siya sa isang flash at kinuha ang sinaunang tome. Whoosh! 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 Ang mga miyembro ng iba pang mga puwersa ay agad na nakapaligid sa kanya, natatakot sa kanya na tumatakbo palayo. Napangiti si Griffin nang mapagtanto niya ang nangyari. Huwag matakot, lahat. Gusto ko lang tingnan at tingnan kung mayroong anumang mga pagbabago sa tome na ito. Panipi. Haha. Ang sinaunang tome na ito ay kabilang sa akin, Master Griffin. Bakit ka dapat maging sabik kapag hindi ako nagmamadali? Malamig na ngumiti si Kevin habang nagpapatuloy siya, maraming mga masters mula sa iba't ibang pamilya dito. Sa palagay mo ba ay maaaring makatakas ang mga miyembro ng iyong Flying Eagle Sect pagkatapos mong kunin ang item na ito? Maaaring tumakbo ka at ang iyong mga tao kung nangyari ito ng matagal, nakatakas sa iyong pinakamabilis na bilis, ngunit magiging madali ang lahat kung nais mong patayin ka ngayon niyang Master Jackie, di ba? Panipi. Walang sino man ang hanggal, at alam nila na hindi nasanay si Griffin sa kasalukuyang sitwasyon. Naisip pa rin niya na ang 4 na sinaunang angkan ay mataas pa rin sa itaas, kaya nais niyang kunin ang sinaunang tome at tingnan kung ito ay isang uri ng martial art technique. Kung ito ay isang diskarte sa martial art, may posibilidad na ang taong ito ay maaaring agad na labanan ang kanyang paraan kasama ang 19 na iba pang mga tao mula sa kanyang sinaunang angkan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nagbago mula sa dati. Ngumiti ulit si Griffin bago buksan ang sinaunang tome. Halika, 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 pag-aralan natin ito ng magkasama. Panipi. Si Jackie, Kevin, at ang iba pa ay nagpalitan ng hitsura bago sila magtipon. Lahat ng 7 beam ng ilaw ay nawala. Hallmaster, wala kaming ideya kung ano ang sitwasyon ngayon. Magmamadali ba tayo upang tumingin? Iminungkahing isang matandang lalaki mula sa Hall of Divine Royal hanggang Mateo matapos mawala ang lahat ng 7 beam ng ilaw. Kung mayroong ilang mga mahalagang item. Ang mga sulok ng bibig ni Matthew ay nag-tweet ng ilang beses pagkatapos niyang marinig ito. Nais niyang magmadali ng masama, ngunit maraming mga masters mula sa mainland doon. Ito ay tulad ng pag-sign ng kanyang warrant ng kamatayan kahit na maraming tao ang dumating, hayaan ang kanyang sariling mga kalalakihan doon. Kabanata 16:17. Nagbold si Matthew ng kanyang mga kamao at nag-atubiling sumagot, maghintay at tingnan. Baliw kami kung nagmamadali kami ngayon. Tingnan natin kung ano ang sitwasyon sa huli. Novel drama. Katulad nito, si Joel at ang natitira mula sa sekta ng Cloud Sky ay nakakagulat din dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Gayunpaman, maaari lamang silang maghintay sa standby.
Sa kabilang banda, si Jackie at ang iba pa ay nakatitig sa sinaunang tom habang sinimulan nilang basahin ito. Nawala ang mga remedyo ng tableta at impormasyon tungkol sa mga table tasks. Matapos dumaloy sa maraming mga pahina ng sinaunang tom, isang nagulat na ekspresyon ang isinulat sa buong mukha ni Kevin. Pagkatapos ay patuloy niyang sinabi, ano ang nakasulat dito? Lahat ng tao ay nagsimulang tingnan ito ng magkasama, at lahat sila ay mukhang nagulat matapos nilang suriin ito. Mahal ako, naitala sa tom na ito na maraming chi sa mundong ito maraming taon na ang nakalilipas, at marami ang nasira sa panghuli antas ng Diyos. Mayroong isa pang antas ng pakikipaglaban sa katapangan at kilala bilang antas ng kaluluwa. Parehong ang panghuli Diyos at kaluluwa na tumago sa antas ay nahahati sa 9 na marka, mula sa una hanggang sa ika-9 na baitang. Panipi. Sa itaas nito, ang mga tao sa panghuli na antas ng Diyos ay maaaring mabuhay hanggang sa 200 taon habang ang taong nasa antas ng kaluluwa ay maaaring mabuhay ng hanggang sa 500 taon. Malalim na huminga si Kevin nang mabasa niya ito at labis na namangha. Ang aking Diyos, ang pangwakas na antas ng Diyos ay dapat na nakakatakot. Anong uri ng pag-iral ang magiging antas ng kaluluwa? Bukod doon, ang isang tao na nasa antas ng kaluluwa ay maaaring mabuhay ng 500 taon. O aking kabutihan, 500 taon. Isang matandang lalaki na may puting buhok mula sa pamilyang Tudor. Ay nasa sabik na ang kanyang mga mata ay naging pula. Kung binigyan siya ng pagkakataong maabot ang panghuli antas ng Diyos o makamit ang antas ng kaluluwa, maaari siyang mabuhay ng hindi bababa sa 400 taon. Ang pag-iisip nito ay napuno siya ng pag-asa. Siya ay 70 na, at kung hindi siya nabigo, ang kamatayan ay ang tanging pagtatapos na naiwan para sa kanya kahit na nasa mabuting kalusugan. Hindi siya mabubuhay ng matagal. Matapos siyang magbuntong hininga sa tuwa, sinabi niya kaagad kay Jackie at sa iba pa, mga boss, mangyaring tingnan ng mabilis at tingnan kung ano ang nakasulat sa likuran. Mayroon bang iba pang pakikipaglaban sa katapangan? Panipi. Ngumiti si Jackie ng mapait bago niya ipagpatuloy ang pag-flip ng tom. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, sinabi niya, sa palagay ko ang chi sa mundong ito ay dapat na maraming beses ng higit pa sa nakaraan kumpara sa kung paano ito kasalukuyang. Mula sa mga talaan, marami ang pumasok sa antas ng kaluluwa, ngunit upang masira ang antas ng kaluluwa, ang isang tao ay nangangailangan ng maraming chi. Kailangan nila ng mga 3rd grade na table task o pang-4 na baitang na espiritual na damo upang magbigay ng sapat na chi upang matulungan silang masira sa antas. Panipi. Kung iyon ang kaso, ang aming lupa ay may pangatlo at pang-4 na baitang na masidhing damo maraming taon na ang nakalilipas. Dapat ding magkaroon ng maraming mga naturang item. Kung hindi man, paano maraming tao ang masisira sa antas ng kaluluwa? Hinimas ang matanda sa paliwanag ni Jackie. Ang Melody Lawson, ay nakasimangot din at nagtanong, gayunpaman, nasaan ang mga masters mula sa mga taon na ang nakalilipas? Namatay na ba silang lahat? Bakit hindi natin makita ang damo na may ikatlong baitang, hayaan ang ika-4 na baitang na masiglang damo? Kung ang mga nasa antas ng kaluluwa ay namatay na matapos ang kanilang oras, nangangahulugan ba ito na ito ay 500 taon o marahil na ang nakaraan? Panipi. Oo. Dahil sa ilang hindi kilalang dahilan, ang chi ng mundong ito ay manipis, at hindi alam kung saan nagpunta ang mga tinatawag na masters. Si Jackie ay nagsuot ng solemn na ekspresyon. Kumusta naman sa likuran? May nakasulat ba sa likod? Hinimok ang mausisa na tito kay Jackie at ang iba pa. Lahat sila ay nais malaman kung ano ang nangyari. Saan napunta ang mga naunang masters? Magkakaroon pa ba sila ng pagkakataon na masira sa panghuli antas ng Diyos? Muli nang tumingin si Jackie at sinabi ng mga tala dito na ang aming mga tao ay inabandona ng iba dahil sa hindi kilalang mga kadahilanan. Ang mga masters na nasira sa tinatawag na kaluluwa penetrating realm ay nawala sa loob ng isang maikling panahon. Gayunpaman, nakita ng ilang mga tao na ang ilan sa mga masters sa antas ng kaluluwa ay napunta sa direksyon ng Misty Forest. Panipi. Kabanata 16:18. Misty Forest. Maraming tao ang nag-alala nang marinig nila ang termino. Ang Misty Forest ay isang napaka-espesyal na lugar, at kahit na hindi ito mapanganib, maraming mga tao ang nabigo na lumabas pagkatapos pumasok sa kagubatan. Ang mas malalim na paglalakad nila sa kagubatan, mas mahirap itong makatakas. Mas mahalaga, imposible ang paglipad pagkatapos makarating sa mas malalim na bahagi ng Misty Forest. Ang puwersa ng gravitational sa lugar ay malinaw na naiiba sa labas ng mundo. Novel drama. Habang humina at nagdilim ang kanyang ekspresyon, lumingon siya kay Jackie at nagkumpisal, si Lance at ang iba pa ay nagpunta sa Misty Forest. Mayroon pa rin siyang komplikadong damdamin kay Lance. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa ni Lily na nakakahiya sa kanya, at pinarusahan din niya si Lily.
Sa hindi inaasahan, si Lily ay nanatiling walang pasubali at nagtulungan kasama ang pamilyang Lagorio na sumalungat sa puting pamilya. Ito ang dahilan kung bakit hindi na umiiral ang pamilyang Lagorio. Gayunpaman, si Lance ay walang ideya tungkol sa nangyari dati, at hindi niya alam ang buong kwento, sa gayon ay hindi kinamumuhian ni Nash si Lance. Siyempre, si Lance at ang mga mula sa iba pang mga pamilya ay ganap na nawala matapos silang pumunta sa Misty Forest. May mataas na posibilidad na matagal na silang namatay sa loob. Hindi niya inaasahan na ang pangwakas na patutunguhan ng 7 bato na bola na itinuro ay Misty Forest. Si Harry, mula sa sekta ng banal na hari, pagkatapos ay inirerekomenda, kung tunay na wala tayong mga pagpipilian, hayaang i-chop na lang ang lahat ng mga puno sa kagubatan. Gayon din, napakarami sa atin dito, at hindi ito dapat maging isang isyo para sa amin na pumasok at tumingin ng magkasama. Panipi. Ngumiti si Nash ng mapait at agad na inaprubahan ang ideya ni Harry, natatakot ako na hindi gagana. Alam ng lahat na ang mga puno sa Misty Forest ay sinaunang at napakalaking. Hindi ganoon kadali na i-chop ang alinman sa mga puno. Ang pinakamahalagang punto ay ang kagubatan na ito ay napakalaki, at kahit na ang mga tao mula sa aming mga puwersa ay pumapasok sa kagubatan, ito ay tulad ng pagkahagis ng isang bato sa dagat. Hindi mo malalaman kung gaano katagal kailangan mong i-chop ang mga puno. Panipi. Ang pinakamahalagang punto ay hindi ang mga puno mula sa Misty Forest, ito ang ambon. Ang mas malalim mong pupunta, mas mahirap na maglakad papunta sa lugar. Kung hindi mo sinasadyang mawala ang iyong paraan, hindi ka lalabas. Nagsimula rin si Tito na sumimangot at isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tulad ng pag-iisip na nangyari sa kanya, sinabi ni Paul kay Jackie at sa iba pa, tingnan natin ang likurang bahagi, dapat ba tayo? Wala bang ilang mga pahina sa tome na ito? Mayroon bang ibang nakasulat doon? Panipi. Si Jackie ay nagpatuloy din sa pag-flip ng sinaunang tome. Huminga siya ng malalim bago siya muling nagsalita, sinabi rito na ang isang ganap na master ay lumitaw dito at nagkaroon ng diskarte sa martial art para sa pagsasanay na naiwan mula sa kanyang ama. Pinangunahan niya ang maraming tao sa pagsira sa panghuli antas ng Diyos, at mayroong kahit na mga tao na pumutok sa antas ng kaluluwa. Sa huli, nakolekta niya ang lahat ng 7 bola ng bato ayon sa mga pahiwatig na iniwan siya ng kanyang ama, at natagpuan niya ang pasukan sa mga sagradong bakuran ayon sa mga beam na pinakawalan ng bato na bola. Panipi. Si Oriole ay lumaki ng kasiyahan sa kanyang narinig. Ito ay mahusay. Mukhang ang mga master sa nakaraan ay pinilit na umalis sa lugar na ito at tumungo sa isang lugar na kilala bilang sagradong mga batayan para sa ilang hindi kilalang dahilan. Ang sagradong lupa na ito ay dapat na napunta sa mga masters, at tiyak na mas mahusay ito kaysa sa lugar na ito. Ibig kong sabihin, bakit pa nais nilang pumunta sa lugar na iyon? Panipi. Kabanata 16:19. Oo, at mukhang ang isa sa mga masters ay lihim na nanatili sa likuran upang sanayin ang martial art technique para sa kapakanan ng kanyang anak, at sinabi pa niya sa kanyang anak kung paano makarating sa lugar na iyon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na manggenggune sa maraming tao doon. Hindi mahalaga kung ano ito, mayroon din tayong pag-asa na pumunta doon ngayon na mayroon tayong balita na ito at ang 7 bola ng bato na ito. Tumango si Nash, at ang kaguluhan sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Lahat, mangyaring ibalik ang iyong mga bola ng bato para sa pag-iingat. Agad na sinabi ni Jackie matapos niyang mapagtanto ang kahalagahan ng bola ng bato, at ang mga puwersa na nagmamay-ari ng bato na bola ay nakuha sa kanila. Muli ay tiningnan ni Jackie ang mga talaan sa likuran ng libro at sinabing, wala nang naitala sa likuran ng sinaunang tome. Ang isang mapa na may mga direksyon sa Misty Forest ay iguguhit doon, at ang tinatayang kurso ay naruroon. Sa mga direksyon na ito, hindi ito dapat maging isang isyo kung susundin natin ito. Panipi. Haha, ito ay mahusay. Kailan tayo aalis? Hayaan na natin ngayon. Pagkatapos ng lahat, dinala ko na ang lahat ng mga miyembro ng aking pamilya na nasa antas ng demigod. Bakit hindi tayo pupunta ngayon dahil narito ang lahat ng mas malaking puwersa? Ang master ng pamilya ng isa sa mga pangalawang klase ng aristokratikong pamilya, na gumawa ng isang kasunduan kay Jackie at sa iba pa, ay nais na umalis kaagad sa kanyang pagmamadali. Sobrang bigla. Bukod doon, maraming mga puwersa o casual na tagapagsanay na nagmamadali dito upang maging mga manunood, pangangatuwiran ni Jackie. Bukod doon, ang mga miyembro ng sekta ng Cloud Sky ay dapat magtago sa isang lugar doon at nais na tingnan ang sitwasyon dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao na naruroon ay hindi lamang ang nakakita ng mga beam ng ilaw. Panipi. Makikinig kami sa iyong mungkahi noon, Batang Master Jackie. Bukod doon, naniniwala kami na hindi mo kami iiwan at huwag pansinin kami.
Mangyaring sabihin sa amin kung ano ang gagawin, at susundin namin ang iyong mga tagubilin, tugon ng master ng pamilya mula sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Pagkatapos ng lahat, sinundan nila ang puting pamilya sa Black Windy Island dati, at si Jackie ay nakipag-ugnay sa lahat bago sila pumasok sa isla. Mula sa kanilang nakita, si Jackie ay isang napaka-maaasahang tao habang pinapayagan niya silang pumasok, obserbahan, at pag-aralan ang mga bagay. Binigyan pa niya sila ng 20 kapasidad ng packs bawat isa, at napatunayan nito na si Jackie ay isang taong nagpapanatili ng kanyang pangako. Oo, batang Master Jackie. Bigyan mo kami ng iyong order, at makikinig kami sa iyo. Ang lahat ng mga miyembro ng third-class aristokratikong pamilya ay tumingin kay Jackie bilang kanilang mga pinuno. Nagdulot ito ng mga miyembro ng lahat ng 3 sinaunang angkan na naroroon sa glower sa kahihiyan. Paano ito, lahat ay nangyari ng bigla, at nagmamadali din akong tingnan ang tinatawag na sagradong lugar. Matapos kaming lumabas, huwag nating pag-usapan ang sitwasyon dito at sabihin lamang na wala kaming natuklasan. Ang mga casual na tagapagsanay at ang mga manunood ay aalis na pagkatapos. Mag-iwan kasama ang iyong mga kapatid pagkatapos lumabas, at sa pag-uwi, talakayin sa iyong mga tao upang makita kung gaano karaming mga tao ang dapat dalhin at kung paano dapat ayusin ang mga bagay sa bahay. Tandaan na magpaalam sa mga miyembro ng iyong pamilya, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa sandaling makarating tayo doon. Walang nakakaalam kung makakaya nating masira ang pangwakas na antas ng Diyos, di ba? Mag-alis kami makalipas ang 1 linggo at magtipon sa labas ng Misty Forest bago pumasok sa kagubatan, iminumungkahi ni Jackie sa karamihan. Sige, napagpasyahan noon. Balikan na lahat, at umalis na tayong lahat makalipas ang 1 linggo. Maghintay tayo lahat sa labas ng kagubatan at ipasok ang Misty Forest na magkasama sa sandaling dumating ang lahat. Susundin namin ang mga direksyon sa mapa at ulo para sa mga sagradong bakuran. Panipi. Tumango si Harry habang nagsalita siya, at sumang-ayon din ang lahat. Kabanata 1620. Dahil sinabi ito ni Harry, natural na walang ginawa sina Oriole at Griffin at sumang-ayon sa kabuuan. Di nagtagal, ang mga master sa bulwagan ay lumakad sa labas ng isa't isa. Ang mga naghihintay sa labas ay naghintay mula pa noong una, at lahat ng mga ito ay nais malaman kung ano ang nangyari sa loob. Nais pa nilang malaman kung may sino mang nasira sa tunay na antas ng Diyos o natagpuan ang mga pahiwatig tungkol sa panghuli na antas ng Diyos. Pavilion Master, paano ito napunta? Paano ito? Nakasire ba kayo? Panipi. Pavilion Master, nakatanggap ka ba ng balita tungkol sa panghuli antas ng Diyos? Mayroon bang mga kapaki-pakinabang na pahiwatig? Nakikita ko na lahat kayo ay may mga ngiti sa iyong mga mukha, kaya dapat mayroong ilang mabuting balita, oo. Ang mga miyembro ng pavilion ng mga hari at mga Diyos na hindi sumunod sa kanila sa loob ay agad na lumakad at nagtanong ng may pag-asa nang makita nila ang kanilang mga miyembro na lumabas. Family Master, paano ito napunta? Ang mga miyembro ng pamilyang Cabello ay sumulong din sa tuwa habang ang pag-asa ay napuno ng kanilang mga mata. Tiningnan ni Alejandro ang karamihan at sinabing, walang lumabas mula sa pananaliksik. Pag-usapan pa natin kapag bumalik tayo. Panipi. Ano? Wala kang natutunan, kahit na matapos ang lahat. Ang mga miyembro ng pamilyang Cabello ay nadama na natanggal matapos nilang marinig ito. Kung nabigo silang malaman ang anumang bagay matapos na magkasama ang lahat ng 7 bola ng bato para sa pananaliksik, magiging mas mahirap sa hinaharap na malaman ang anumang bagay. Halika, bumalik tayo ngayon. Si Alejandro ay tumingin sa malayo at napansin ang ilang mga puwersa na dumating upang tumingin sa isang nakita nila ang heteromorphism kung nasaan sila. Tama si Jackie. Pinakamabuting subukan nilang mapanatili ang isang mababang profile tungkol sa nangyari. Dapat nilang iwanan ang lugar na ito at gumawa ng mga pag-aayos sa bilang ng mga tao sa bahay. 1 linggo ay dapat sapat upang gawin ang mga kinakailangang pag-aayos. Inisip ito ni Paul at sinabi kay Darcy, Ama, maaari kayong bumalik upang gawin muna ang mga pag-aayos. Patuloy akong manatili sa White Family kasama ang aming pangatlong nakatatanda, at susundin ko ang batang Master Jackie sa huli. Hindi kami makakabalik sa iyo dahil natatakot ako na ang mga puwersa na walang bola ng bato, tulad ng sekta ng Cloud Sky at iba pa, ay mag-iisip ng isang plano upang makuha ang atin. Mas mahusay na maging maingat. Hindi nila kami magiging sanhi ng problema kung alam nila na nasa puting pamilya pa rin ako kasama ang aming pangatlong nakatatanda. Panipi. Tama ka. Ito ay pinakamahusay kung ikaw at ang mga matatanda ay hindi na bumalik. Mag-iiwan kami, pagkatapos. Tumango si Darcy at hindi nagtagal ay umalis kasama ang kanyang mga tao. Ang mga miyembro ng iba pang mga sinaunang angkan at pamilya ay umalis sa kanilang mga tao.
Ang ilang mga miyembro ng pamilya ay sadyang umiling-iling ang kanilang mga ulo at nagbuntong hininga ng malakas habang sinasabi na hindi nila napagtanto ang anuman. Para bang hindi nila ito narinig. Sa sandaling iyon, si Joel at ang iba pa na naghihintay ng ilang oras sa kabaligtaran ng bundok ay nagsimulang sumimangot. Nagtataka ako kung ano ang sitwasyon. Bakit nagsisimulang umalis ang mga taong ito? Medyo nag-aalala si Lily habang nakatingin siya sa harap nila. Natatakot siya na ang isang tao mula sa puting pamilya ay nasira na hanggang sa panghuli antas ng Diyos. Maging mapagpasensya, nagpadala na ako ng ilang mga tao na nagpapanggap na mga casual na tagapagsanay doon. Babalik sila sa isang iglap. Si Joel ay tulad ng labis na pagkabalisa, ngunit wala nang ibang magagawa. Maaari lang sila maghintay ng tahimik. Makalipas ang ilang oras, ang isang pares ng mga tao ay lumipad pabalik. Paano ito? Mayroon bang mga pahiwatig? Ano ang sinabi nila? Lahat ay nagtanong ng may pag-asa matapos nilang makita ang mga taong bumalik. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.